Eto na. Kamusta na po kayong mga taga Davao City? Mga mamamayan ng Davao City. Kayo man ay pro Duterte, pro Marcos, o kayo ay mga makanugrales. At ito yung ating pag-uusapan. Yun munang local politics sa Davao. Ganun pa man kahit local, ay national because Duterte ang pinag-uusapan dyan. Duterte laban sa Nograles. Si Digong Duterte ay tumatakbong mayor. Si Mayor Baste ay tumatakbong vice mayor. Ang kalaban niya ay si attorney, dating secretary, dating chairman ng Civil Service Commission na si Carlo Nograles for mayor ng Davao City. Yun naman kanyang kapatid ni si attorney Migs Nograles, yung abogada, na tumatakbo ngayon, 1st District Congressman ng Davao City, kalaban si Pulong Duterte, dati itong PBA party list. So, dito sa nangyari na pagkakahuli at ngayon ay nakakulong na sa ICC, si Duterte, ito ba ay may bintahe? Ito ba ay malaking tulong? Or ito ba ay magiging daan para swak ng maging mayor at congressman ang magkapatid na Nograles sa Davao City at 1st District? Kahit nandyan si Pulong Duterte, pero yung nakakatandang Duterte ay nakakulong na. At pag atin pong susubaybayan yung kaso at mga balita mula sa ICC, sa schedule pa lang ay mukhang matagal. Talagang hindi makakapangampanya at hindi makakabalik si Duterte rito sa Pilipinas kasi nga ang next hearing ay sa September pa. Ang eleksyon ay sa Mayo, tapos na ang eleksyon. Okay, di ba? Yan po yun eh. At kung ganyang katagal ang schedule ng bawat hearing, ay aabutin ng taon ito. Eh, ang pagiging mayor ay 3 taon lang. So, kayo mga taga Davao, mamili kayo. Sino ang gusto nyo maging mayor? Yung nakakulong o yung nakakalaya? Ang nakakulong ay si Duterte at ang malaya ay yung mga Nograles. So, paano yon? Di ba? Kayo mamimili dyan. Kung ayaw niyo sa mga Duterte, Nograles kayo. Pero kung gusto niyo ay Duterte, ay nakakulong. Paano kayo mapapaglingkuran na nakakulong? Mahirap. Buti sana kung dito siya nakakulong sa Maynila o sa Pilipinas, baka mabigyan pa ng consideration. Ay, ang ICC, wala pong ganun. Walang political accommodation sa kanila. Walang political issue sa kanila. Sa kanila, ebidensya, complainant, testigo, dokumento, laban sa dokumento. Labanan ng complainant, testigo, dokumento, laban sa mga defense counsel. Yan ang pinag-uusapan kasi walang political interest, local and national, ang ICC dito sa Pilipinas. Wala silang pakialam kung si Duterte ay dating Pangulo, wala silang pakialam kung si Duterte ay kandidato for mayor ng Davao. Wala yan. So, paano ngayon? Saan kayo? Tinatanong ko lang. Kung nung nandito pa si Duterte at nagkaroon ng mga survey, maniwala kayo hindi. May mga survey na nakakalamang ang mga Nograles kasi parang sawa na sila sa mga Duterte dahil ilang dekada na. Ilang taong mayor si Duterte, ilang taong mayor si Sara, ilang taong mayor at vice mayor si Baste. Si Pulong Duterte ay naging vice mayor din ng Davao City bago naging congressman. So, sa tingin ba ninyo, makakatulong at papabor sa mga Nograles itong nangyari sa pagkakahuli kay Digong Duterte, former president? Yan ang ating aabangan. Kasi ilang buwan na lang eh. Ngayon po ay Marso na eh. Di ba? 1 linggo na lang, April na. At this coming week, itong March 28 ang opisyal na kampanya. So malayang-malayang makakapangampanya ang magkapatid na Nograles for mayor and for congressman ng 1st District. Samantalang si Duterte ay nakakulong at hindi biro yung kulungan, napakalayo. Milya-milya ang layo at unbailable offense. So gusto ba ng mga taga Davao na kanilang magiging mayor ay nakakulong? Kung sakaling iboto nila ay Duterte? O ang gusto nila ay ang mayor na malaya na kanilang makikita at malalapitan araw-araw? Ayan po ang pagpipilian. Kung qualification, pareho silang may qualification, pareho silang dating politiko, at sila mga abogado. Ang kaibahan lang si Digong ay naging presidente. Pero si Nograles, dating congressman, dating cabinet secretary,
at dating chairman ng commission or Civil Service Commission. So yung qualification as mayor, walang kaduda-duda. At yun namang si Mix Nograles, yung qualification, wala rin duda for 1st District Congressman against Pulong Duterte. Dahil yan ay abogada, magaling na abogada, at higit sa lahat, dati ring party list congressman, PBA party list. So may karanasan sa Kongreso, active sa mga naging hearing sa Kongreso until now. So yan po yung mga background nila. Saan kayo? Ayan ang tanong. Mga taga Davao, huwag kayo magagalit. Tinatanong ko lang po kayo, malaya kayo. Dahil yung kinabukasan, inyong pangailangan, kaunlaran ng Davao, development ng Davao, katahimikan ng Davao, at tourism ng Davao, lahat ng positibo, nasa kamay yan ang magiging susunod na mayor. Sino ang gusto niyong mayor? Yung mga dati, pamilya na dating mayor, o itong bagong pangalan pero matagal ng politiko sa Davao City, pang national and local, kasi yung mga Nograles, anak yan ni dating Speaker Nograles. Okay? So saan kayo? Yun lang naman ang mabigat at matinding magkalaban sa politika sa local posisyon. Pero kahit local ay national kasi Duterte ang pinag-uusapan. Kaabang-abang talaga, ano ha? Ayan. Okay? Sana po ay maging maayos, maunlad, may katahimikan, may magandang hanap buhay, at may kinabukasang maganda ang lahat ng taga Davao. Hindi lang yung nakatira sa Davao City, kung hindi yung lahat ng mga mamamayan sa buong mundo, mga followers natin, subscribers at viewers na nasa ibang bansa o nandito sa ibang lugar outside Davao City. May pagmamahal at malasakit kayo sa inyong mga mamayan. Kayo na mga Pilipinong nasa malalayong lugar na hindi na botante sa Davao City, pero meron kayong sigurong pamilya ron. Kayo'y makakatulong sa kanila kung ano pwede nyong i-advise, pero huwag nating impluensyahan ang taga Davao City elected or registered voters ang makapagpapasya kung sino ang kailang gustong tulungan at gustong maging mayor or mga national na posisyon, dahil yung mga party list, national, congressman, or yung higit sa lahat mga senador, bahala na sila. Okay? So, ako naniniwala, maganda ang Davao. Tagal ko na pupunta dyan. 15 taon akong pabiyahe-biyahe dyan. Mula 2008 hanggang 2022. Pinakahuling biyahe ko sa Davao ay noong April 2022. Yun ang pinakahuling biyahe ko sa Davao. Sa kung ilang taon, ilang biyahe, hindi ko na humatandaan kung ilang ulit akong pabalik-balik dyan sa Davao City. Kaya kabisado ko yung Davao City. Maganda ang Davao City. Sana lalo pa kayong umunlad. Sana lalo pa kayong magkaroon ng katahimikan. Hangad ko ang inyong kapayapaan at katahimikan sa pagbabagong buhay, pagbabago at kaunlaran, hindi lang sa mga taga Davao, sa lahat ng mga mamamayang Pilipino, local and tourist, foreign tourista, at mga foreign tourist, ay maging matagumpay sa kanilang paglalakbay, palabas at papasok ng Davao City at Davao Region at buong Mindanao. Kasi katahimikan at matahimik ang buong Mindanao. Sa totoo lang, tahimik sila. Mahal natin ang lahat ng lahi, basta Pilipino. May prinsipyo at magpamahal sa bayan, pare-parehas tayo. Please like and share ng video ito.